So hi, my name is Dan Derek M. Bumutad. So today I'm gonna show you how to add Java table on my TP3 logins. So first step is we need to click this table. So ito pala yung logins ko. Show ko sa inyo to. We need to add this table. Lagyan natin dito. So sirinin muna natin tong button na to. Lagyan natin ng confirm. Confirm button. Yan. Second step is we need to double click this, double right click task content, table content, pindutin natin yung columns, tapos kung ilan yung mga table ko dito is yun dapat yung columns ko. So I have here I think 6 yung column ko, ay yung 6 yung column ko, tas so yun 1, 2, 3, 4, 5, 6, yes 6 nga. So pangalawang gagawin is punta tayo sa table content columns. So kung ilan yung text field mo doon is yun din yung text field mo dito. So I have 6 text field, tas gawin natin tong 0 para walang makalagay doon pag so rename muna natin to. First is first name, tas yung second is yung last name. Third is yung number. Fourth is yung email. Tapos yung password, tas yung re-enter password. Yan. So kung ano yung nakalagay doon, yun din dapat yung nakalagay dito. So wag nyo na tong galawin ah. So close natin. Ito na. Adjust lang natin para wide lang natin to. So medyo malaki-laki na. So i-run muna natin. So we run this output para makita natin kung anong kalalabasan ng wait lang natin saglit. Ito na. So fill up ako ah. Try kong mag-fill up. Done. Bumutad. Tas yung number ko is 909-6106825. So email ko is bumutad@gmail.com. The password, lagay ako ng password. Same din sa baba. So dapat pag clinic ko to is marirecord yung nilagay ko dito. So pinindot ko as you can see wala pang nakalagay, diba? So in order to para ma-fill natin tong mga table is we need to code. So right click lang natin yung confirm button, kasi dapat meron tayong button kasi ito yung nagti-trigger ng column, ay ito yung nagti-trigger ng table, ng Java table. So right click natin yung tas punta tayo sa events, action, tas action perform, lalabas yung natin, pagkukuda natin. So may kinapi ako ditong code, palitin lang natin, medyo malaki to.
So, saan nga yun? Lang wait lang ulitin nga natin yan. Design, confirm, right, events, action, as action perform. Dito. Ito. So first step is meron akong ditong kinaping code, ay ginawang code. So lagay tayo ng if graduate text field 1 tapos text field 1 tapos get gagi ano yun, wait lang get text, then lagay tayo ng close open parenthesis, yan, tapos get text, and then punta tayo ng lagay tayo is equals at wait lang yan, raise natin to, yan lang equals, lagay tayo ng ganito sa loob, kapyahin na lang natin tong symbol na to, lagay natin, code na lang natin to, tapos copy natin to para di na tayo mahirapan mag code, then yan, so this line is para to sa sa dialogue na lalabas dun. Copy na lang natin to yung ginawa kong code, nahihirapan pa ako mag-explain So copy natin. Wait, sabi ko copy natin, then tayo ng yan, as you can see may mga error pa, so think lagay ako ng dito, gantong sign, hindi to, ano pang kulang, equals kulang ng s, equals, so yan, I think ito yung code para lalabas yung mga column doon sa table. So naglagay ako ng data tas yung mga text field, tas yung isa is yung isa natin yung sa password is tawag doon, wait lang hanapin ko muna, J password field, ito siya. So yung sa password, ito yung dapat ilagay natin, tas yung sa text field, ito. So first i-run muna natin to, naglagay ako ng FL statement dito para lalabas tong kahit lalabas tong error, may lang siya, may limitation yung
may limitation lang yung output. So, I think nag-error siya. Wait lang, hanapin natin saan nag-error yun. Source. Di pala. So, to. Try natin i-run. So I run this file. Ito yung code ko if else yung ginamit kong statement. Tapos na. So kanina 'di ba walang lalabas pag nag-fill up ako ng mga mga hininging given na mga dapat kong fill upan. Ito dapat ngayon may lalabas na. Kanina kasi wala pang lumalabas. So lagay na ako ng first name ko then there, last name ko, tapos yung number ko ulit 90901720008, and then yung Gmail ko. So lagay ako ng password. Dapat magkapareha sa re-enter password yan. Dapat pag i-click ko to, mapi-fill up na yung mga andito, 'di ba? So confirm ko okay, itong record added successfully, dito yan sa conditional statement. Pag 'di ba may lumabas na. Ito yung ko, first name, last name, number, Gmail, password ko to. As you can see, dito lang nakalagay, pero nalaman na ng nasa table nakalagay. So try natin then hindi natin fill upan yung so as you can see, bumutad. Copy natin to. Copy. Lang yan. Di na yung naglalagay ng password dapat ito yung lalabas. Error yan pag walang, kasi hindi tayo hindi natin fill upan yung password. Nako. As you can see, tama naman yung paglagay, di ba? So yun sa code ko lang ata to, may mali sa code ko, kaso hirap na ako, hindi ko alam nang gagawin ko. So yun lang ata yun. Try natin ulit i-run to may mali ata sa code ko, di ko pa natapos ata. So we need i-run ko ulit tapos wait lang natin saglit ulit akong maglagay ng name dan bumutad, tapos 09 wait lang 72008 bumutad di lagyan natin yung Gmail ko. Okay, password copy lang natin. Okay, ito yung lalabas pag na successful yung natin pag fill up. So lagay ulit tayo ng bago. Ito si Neptali Roa, tas yung number niya 09090909. So ayan, lagay natin. Tas yung email niya is
Tali Rowa 12 tas gmail.com. Password niya is Rowa 123 Rowa 123. So by clicking this confirm, lalabas din dito yan. To successful, di ba? So I think ito na yun, nakuha ko na yung output na hinihingi ng sir namin. So that's all, guys. Thank you for listening to my TP4